Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang karumal-dumal at napakalungkot na krimen involving ang isang pamilya, kung saan nakuha pang mag-vlog ng nasabing salarin tungkol sa ibang detalye ng nasabing krimen. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga content ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang lalaking nasa screen natin ngayon ay si Peter Keller. Siya ay pinanganak noong February 5, 1967 sa isang napakaganda at picture-perfect na lugar ng North Bend, Washington, USA. Itong si Peter ay lumaki sa isang simpleng pamilya and of course may simpleng pamumuhay. Inilarawan din siya ng dating nakakakilala sa kanya, lalong-lalo na ng kanyang mga dating kaibigan bilang isang introverted na bata. So sabihin na natin mahihain o tahimik lang. Pero naidagdag din nila na napakabait daw na bata nitong si Peter. Yung tipo bang hindi agad-agad ito maimpluwensyahan ng masamang gawain. Pero kahit introvert itong si Peter ay mahilig din naman siya sa adventure. Katulad na lang ng paggawa ng bahay-bahayan sa kagubatan o sabihin na nating mag-camping. Kaso nga lang ang problema ay hindi ganong pabor o hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. So all throughout his childhood, kahit na gusto niya ang nasabing bagay na yun, ay hindi rin naman niya ito gaano magawa dahil nga hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Mag-fast forward na tayo ng mga ilang taon kung saan itong si Peter ay isa ng ganap na high school student. Dito rin sa nasabing panahon ay makakatagpo nitong si Peter ang babaeng bibihag sa kanyang puso. At ito ay walang iba kundi si Lynette. Sa mga puntong ito ay nakalimutan muna nitong si Peter ang kanyang pagka-introvert dahil siya talaga ay nagsumikap upang makuha ang atensyon nitong si Lynette. At naging matagumpay naman siya dahil eventually, mga ilang araw lumipas matapos niyang makipag-usap o magpakilala dito kay Lynette, ay sila ay naging matalik na magkaibigan. Dahil nga hindi lang basta pakikipagkaibigan ang talagang pakay nitong si Peter dito kay Lynette, ay minabuti na niya na aminin ang kanyang nararamdaman. So dito ay umakyat na ng ligaw itong si Peter para kay Lynette. Pero hindi rin naman agad siya nabigyan ng napakatamis na oo. Magkailang beses kasing na-reject nitong si Lynette itong si Peter dahil nga sila ay magkaibigan. Pero dahil nga siya ay deeply in love dito sa kanyang kaibigan ay hindi siya sumuko at paulit-ulit niyang niligawan itong si Lynette. Na di kalaunay nakuha rin naman itong si Peter ang matamis na oo. At the end of the day sila din naman ang nagkatuluyan at binayaan sila ng isang anak na babae. At ito ay pinangalanan nila bilang si Kylene Keller. Di naman sila umalis sa lugar ng North Bend bagkos dito na nila tinaguyod ang kanilang munting pamilya. Dahil nga sila ay meron ng anak ay talagang nagsumikap itong si Lynette at Peter upang mapunan ang pangangailangan nito. So ang dalawang ito ay talagang gumawa ng iba't ibang diskarte sa buhay at eventually itong si Peter ay nakahanap din naman ng trabaho as well as itong si Lynette din. Kaso nga lang, over the period of time ay naging iba ang sitwasyon ng asawa nitong si Peter na si Lynette. Dahil na-aksidente agad ito sa kanyang dating pinagtatrabahuan na naging sanhi ng kanyang pagka-partially disabled. Ang kanyang undisclosed disability na ito ay talagang negatibong nakakaapekto sa kanyang buhay dahil hindi siya makahanap ng permanenteng trabaho. O kung nakakapasok naman siya sa isang trabaho ay agad itong nasisisante. Pero kahit ganun pa man ay gumawa pa rin ng paraan itong si Lynette na kahit papano ay makapagbigay ng konting suporta sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Kylene. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga handicrafts. Katulad na lang ng paggagansilyo, paggawa ng mga bracelet gamit ang mga beads, pati na rin ang paggawa ng kwintas, at ang kanyang pinaka-specialty which is ang paggawa ng mga scrapbooks. Dito naman tayo sa kanilang anak na si Kylene na kung saan para sa akin ay somehow lumaki ito ng kontento at masaya sa kanyang kinagisnang pamilya. Inilarawan din sila ng kanilang mga kapitbahay bilang isang normal, masaya at tahimik na pamilya. Wala rin ni isang kapitbahay ang nakarinig o nakakita na nag-away ang mag-asawa. Bagkos ang kanilang nakita ay ang masayang bonding ng nasabing magpamilya.
Ngayon naman, let's move back dito kay Peter Keller, in which over the period of time, siya ay nasa hustong gulang na at ganap ng pamilyadong tao. Pero hindi pa rin naman niya nalilimutan ang kanyang paboritong libangan, kung saan ito ay ang pagkakamping o sabihin na nating pagiging isang survivalist. At sa paglipas din ng panahon ay may na-develop siya na isang bagay na paborito rin niyang gawin. At ito ay ang paggawa ng video vlogs, o in short, vlog. Mahilig kasi itong si Peter na kumuha ng mga video, for example, mga life events o sabihin na nating activities o bonding ng kanyang pamilya at random things na kanyang nai-encounter sa buhay. Pero more oftenly, ang laman talaga ng kanyang mga vlog ay ang tungkol sa kanyang paboritong libangan, in which ang pagka-camping o survivalist activities. At dito sa mga nasabing video ay makikita talaga natin itong si Peter ay talagang nasa gitna ng kagubatan. At sa nasabing mga camping activities na ito ay kasama rin niya ang kanyang aso. Para bang sinusulit nitong si Peter ang pagkakataon na malaya niya nang nagagawa ang kanyang gustong gawin nung siya ay bata pa. Pero hindi lang naman itong si Peter ang mahilig sa pagkukuha ng video, dahil halos silang lahat ng magpapamilya ay mahilig kumuha ng video. Unahin muna natin itong si Kylie, in which makikita natin sa kanyang video na kinukulit niya ang kanyang mga magulang, na masasabi nating isang wholesome bonding ng magpamilya. At sa isang video clip naman ay makikita natin itong si Peter na kinukunan nitong si Kylie ng video, habang ito ay nagpapaputok ng baril for instructional purposes. O sabihin na natin parang tinuturuan nitong si Peter itong si Kylie paano gumamit ng baril. Nice, look at all that smoke. Oh my gosh. Okay, make sure you don't touch this. Dito naman tayo sa asawa nitong si Peter na si Lynette Keller, na halos daigin na niya itong si Peter sa paggagawa ng mga video vlog, at majority sa kanyang mga content na ginagawa ay nakafocus sa kanyang work pertaining sa handicraft. Even my husband was looking at this and was just like, oh my gosh, look at Pero hindi lang basta simpleng paggawa ng handicraft ang makikita natin sa video nitong si Lynette, dahil kinukwento din niya ang kanyang mga life experiences, particularly dito kung paano sila nagkakilala nitong si Peter, paano sila nagkainlaban, paano nila itinaguyod ang kanilang pamilya, at kung ano-ano pang mabubuting bagay na ginawa nitong si Peter sa kanya at sa kanyang anak, etc. high school. But I just, wasn't interested. And then I met him again. And he was so sweet, became like best friends. He said one of these days he wanted to get married and have kids, and he's supporting me, he takes care of me. Even though I can't go back to work and I'm home in pain all the time, he gave me my scrapbooking room with my dream come Sa tono pa true. lang ng mga video nitong si Lynette ay talagang maobserbahan natin na thankful siya sa mga ginagawa nitong si Peter sa kanilang pamilya, at masaya siya sa kung anumang pamilyang meron siya. May lalarawan talaga natin sa ating mga isipan na ang pamilya Keller ay masaya at kontento sa kanilang pamumuhay. April 22 taong 2012 ay naalarma ang ilan sa mga tao sa isang lugar dito sa North Bend, dahil nakita nila na isa sa mga bahay dito sa nasabing lugar ay nasusunog. Kung kaya agad silang tumawag sa mga otoridad para maapula agad ang nasabing sunog. Nang makarating na ang mga bumbero sa nasabing bahay ay sinubukan agad nila na pasukin ito. Pero at the moment na binubuksan na nila ang front door ay may kung anumang bagay na nakaharang sa likod nito, na para bang sinadya ito upang hindi agad makapasok ang kung sino mang re-responde sa nasabing emergency. Pero dahil sa combined effort ng mga otoridad ay nabuksan din naman nila ang front door ng bahay. At sa point na nakapasok na sila sa nasabing bahay ay nakita naman ng mga otoridad ang nagkalat na 7 gas cans, particularly sa kitchen area ng bahay. Dito rin sa nasabing area namumuo ang malaking apoy na unti-unting tumutupok sa bahay. Pero luckily dahil sa mabilis na pagresponde ng mga bumbero ay agad na napula ang nasabing sunog. At dito ay agad rin napagtanto ng mga otoridad na hindi lang ito basta simpleng kaso ng accidental na pagkasunog ng isang bahay. Considering na may nagkalat ng mga gas cans at blinak pa ang entrance ng nasabing bahay, ay malamang sa malamang ito ay isang kaso ng arson o sinadya ang nasabing pagsunog ng bahay. Ang nasabing bahay din nito ay ang bahay na pagmamayari ng pamilya Keller. Ang tanong, nasan bang pamilya nitong sina Peter Keller? Yun din ang pinagtataka ng mga otoridad, dahil typically kung ang inyong bahay ay nasusunog, ay isa sa mga instinct natin ay ang lumabas agad sa nasabing bahay at tumawag sa mga otoridad. Pero iba ang nasabing kasong ito, dahil isa pa nga sa kapitbahay ng pamilya Keller ang tumawag sa 911 para mapula ang nasusunog na bahay ng pamilya Keller. At habang inaapula ng mga bumbero ang nasabing sunog, ay sa unang pagpasok nila dito sa nasabing bahay, wala agad silang nakita ni isang tao sa loob nito.
Pero kung inaakala nating sa kaso lang ng arson ito magtatapos, ay meron pa palang napakakarumal-dumal na krimen dito sa loob ng bahay ng pamilya Keller. Dahil sa tuluyang pag-iimbestiga ng mga otoridad ay na-discover nila sa ibang parte ng bahay ang wala ng buhay na si Lynette at Kaylin. Ang mag-inang ito ay nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo. Hindi rin nakaligtas sa nasabing krimen ang aso ng pamilya o ang asong sinasama nitong si Peter Keller kung siya man ay nagka-camping. Sa nasabing bahay ay hindi nakita itong si Peter Keller, which is very suspicious. Kung kaya dahil dito ay agad siyang ginawang person of interest sa nasabing mga krimen, lalong-lalo na ang pagpaslang sa kanyang mag-ina. Nang malaman na ng mga nakakakilala at mga kapitbahay ng pamilya Keller ang tungkol sa nangyaring krimen, ay talagang nagulat sila dahil sa kanilang pagkakaalam wala naman silang nakikitang problema ng nasabing pamilya. Kumbaga na-caught off guard sila sa kanilang narinig, lalong-lalo na't idagdag pa natin na ang tinutukoy na suspect dito ay ang padre de pamilya ng nasabing pamilya na walang iba kundi si Peter Keller, in which ang iba ay talagang hindi makapaniwala. Pero di kalaunay nagbigay din ng kanilang testimonya ang ilan sa mga kapamilya at kaibigan nitong si Peter Keller tungkol sa kanilang naobserbahan na pagbabago nito sa mga lumipas na panahon. Napansin kasi nila na hindi na ito ganong dumadalo sa mga social gatherings. For example, mga family parties like birthday, Christmas party, reunion, at iba pa. Mahilig na rin ito mag-open up ng mga topics tungkol sa doomsday scenarios at kung paano ka makasurvive if ever mangyari na ang sinasabi niyang apocalypse dito sa ating mundo. O in short, kakaiba at medyo may pagkaparanoid na ang ipinapakitang kilos nitong si Peter Keller sa mga lumipas na panahon. It turns out na hindi lang pala basta tungkol sa camping or survivalist activities ang kanyang dinidetalye dito sa kanyang mga vlogs. Bagkus kasama na rin pala dito ang kanyang mga napakabrutal at napakasamang plano, involving na dito kung paano niya iligpit ang kanyang mag-ina. Underground somewhere, deciding to live around people. I'm getting to the point where just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work just freaks me out. It's actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. It won't be boring. Getting knocked back every time financially. My wife is just gonna suck all the money out that I have. Ayon din sa investigasyon ay madaling araw daw isinagawa nitong si Peter ang nasabing napakalagim na krimen, kung saan walang kamalay-malay itong mag-ina na binaril na pala sila nitong si Peter. At ang kanyang ginagawa ay hindi lang basta isang camp, kundi gumawa na siya ng isang bunker kung saan nag-hoard na siya ng mga supply katulad na lang ng pagkain, maiinom, mga tools and equipment, pati na rin mga armas katulad ng baril. Nabanggit din itong si Peter sa kanyang mga vlog na at the end of the day gusto niyang kumalas sa kanyang pamilya pati na rin sa lipunan. Pinaplano din nito na ang kanyang gagawing tirahan ay ang bunker na kanyang ginawa. At doon daw mamumuhay na siya ayon sa kanyang kagustuhan. Mapapansin din natin na napapagod na itong si Peter sa kakasustento o kakasuporta dito sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawang si Lynette, na para bang ang iniisip niya na lang ngayon ay ang kanyang sarili at kung paano mamuhay dito sa kanyang bunker ng mag-isa. Napag-alaman din ng mga otoridad na hindi na pala sinusuportahan financially nitong si Peter ang kanyang mag-ina. Dahil ayon sa mga reports, napipilitan na lang daw manghingi o mangutang ng pera sa kanyang mga kapamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang, itong si Lynette, para lang mabayaran ang bills ng kanilang pamilya. Ang isa pang pinagkukunan nitong si Lynette para lang makabayad ng bills at makabili ng kanilang pangangailangan ay ang kanyang nakuhang state disability payments or insurance na ibinigay sa kanya matapos siyang maaksidente sa kanyang pinagtatrabahuan maraming taon na ang lumipas. Dagdag pa dito na iniipon lang daw nitong si Peter ang perang kinikita niya sa kanyang trabaho para lang sa kanyang sarili. So dito ay masasabi nating talagang nag-iba na itong si Peter at medyo madilim na ang kanyang pagkatao. Given the fact na napaka-obvious na kung sino ang salarin sa nasabing krimen, ay agad na nagsagawa ng matinding manhunt operation ang mga otoridad nang sa gayoy mahanap na at mahuli ang walang kwentang tao na si Peter Keller.
Kaso nga lang habang naghahanap ng mga otoridad ay mga ilang araw nang lumipas, hindi pa rin sila nagtatagumpay. Dahil nga hindi nila alam kung nasang lupalok ng kagubatan itinatag nitong si Peter ang kanyang binansagang Camp Keller o ang nasabing bunker na kanya nang ginawang tirahan. Pero kahit ganoon pa man ay hindi naman nawawalan ng pag-asa ang mga otoridad at sinipagan pa nila sa pagkakalap ng impormasyon upang matunton na talaga itong si Peter Keller. Considering na hindi lang basta ilang araw silang naghahanap dito, kundi nauwi na ito sa ilang linggong paghahanap. Sa manhunt operation na isinagawa ng mga otoridad ay gumamit na rin sila ng advanced technologies katulad na lang ng mga thermal scanners at samahan pa yan ng ilang helicopters para mas tumindi pa ang tsansa na mahanap agad ang nasabing salarin. At sa May 6, 2012 ay tuluyan nang nalocate ng mga otoridad ang bunker na ginawa nitong si Peter Keller. Pero hindi nagpadalos-dalos sa paglapit o paghalughog sa nasabing bunker ang mga kapulisan dahil nga alam nila na armado si Peter Keller. So dito ay gumamit ng tactical strategy ang mga kapulisan katulad na lang ng paghagis ng granada sa loob ng nasabing bunker para ma-disorient itong si Peter Keller at hindi gaano makapanlaban gamit ang kanyang mga armas. Habang ang ibang mga kapulisan ay dumistansya at nakaabang dito sa entrada ng bunker, ang iba naman ay sinusuyod ang nasabing perimeter nito at maingat silang lumalapit dito sa nasabing bunker. Pero mga ilang sandali lang ay nakarinig sila ng isang putok na nanggagaling sa loob ng bunker. At para sa kanila, ang tunog na ito ay galing sa isang baril. Bago pa tayo pumunta sa kung ano ang kasunod na nangyari ay balikan muna natin ang isang video clip or ang isang vlog nitong si Peter Keller. At ito ay patungkol sa kanyang plano if ever siya ay makorner na ng mga kapulisan. Sabi pa nitong si Peter na if ever dumating ang time na huhulihin na siya ng mga otoridad, ay mas maiging kunin na lang daw niya ang kanyang sariling buhay at ito ay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Dagdag pa nito na hindi naman siya natatakot at okay lang ito sa kanya dahil handa na daw siya if ever dumating ang ganitong sitwasyon. At sa pagpapatuloy ng kwento ay yun nga ang ginawa nitong si Peter Keller. At ang narinig ng mga otoridad na putok ng isang baril, ito'y dahil kinuha na niya ang kanyang sariling buhay. Nang hinalughog na nila ang bunker na ginawa nitong si Peter Keller ay nasurpresa sila sa dami ng supply na naimbak nito. Halos kumpleto na kasi ito sa mga necessities na kailangan ng isang tao. At ang nasabing bunker din na ito ay powered ng isang generator. So mayroon ng lighting at simple electronic connection ng nasabing bunker. At kung pag-uusapan naman ng armas na na-recover ay hindi lang ito basta isa dahil medyo may karamihan din ito na magkahalong low-grade at high-grade weaponry. Talagang hindi lang basta sa pagkalas sa lipunan at pag-iwan sa kanyang pamilya ang pinaghahandaan nitong si Peter. Dahil talagang sineryoso niya ang kanyang paghahanda sa kanyang inaakalang apocalyptic event na mangyayari sa ating mundo. Dahil sa napakatinding delusyon o sabihin na nating paranoia nitong si Peter, ay talagang naapektuhan na nito ang kanyang well-being pagdating sa mental health. At ito rin ang pinu-point out ng mga eksperto o mga otoridad kung bakit niya nagawa ang napakalagim na krimen sa kanyang mag-ina. Ang kasong ito ay nagpapahiwatig lang sa kung gaano kaimportante o kaseryoso ang pag-address sa mental health problems. At ipinapakita rin dito kung gaano kasaklap ang maaaring gawin nito sa buhay ng isang tao. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung kayo naman ay naintriga sa aking video ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita-kits!